Hello everyone, kamusta ang lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. There are so many pots na pwedeng gamitin sa ating mga plants or even sa mga bougainvillea plants natin, but choosing the right one is sometimes sobrang napakahirap. Hindi dahil we are on a budget, but dahil sa sobrang dami nila ni hindi mo na alam kung ano ba ang bibilhin mo. Kaya naman, today I will be doing a repotting video using a pot na nabili ko online. So this is not just a pot, but it is eco-friendly and environmentally safe pots because the materials they use are organic in nature. This is so-called coco pots, galing mismo sa coconut, which is biodegradable in nature. Mukha naman siyang matibay and at the same time makapal. What I also like about these coco pots is that lightweight lang siya and ayun nga, safe kay Mother Earth. Almost ng pots na gamit ko ay plastic and yes, they can last long but hindi ganon kabilis na mag-breakdown after disposing them. Kaya naman napag-isipan kong itry itong coco pots and as panimula ay yung mga small coco pots na lang muna. In doing my repotting, I will be needing of course yung aking mga seedlings na bougainvillea. Ito yung mga naiwan sa batch ng propagated bougainvillea ko since medyo delayed yung growth nila. Now pa lang sila naging okay pero yung kasabayan nila ay malalaki na. And if you remember yung repotting video ko nito lang, ayun ang mga kasabayan nila. You can also check and watch that video para makita nyo yung difference nila. And I will be needing as well ng potting mix at ang aking shovel na maliit. I also have a video about the potting mix that I use sa aking bougainvillea and sa aking mga ibang ornamental plants. Actually, napakadali lang ang repotting na gagawin ko kasi tatatlo lang sila unlike nung dati na sobrang dami. Kaya tara, let's go and samahan nyo akong mag-repot using these eco-friendly pots. While doing my repotting, syempre, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And if hindi pa kayo nakasubscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated sa latest at sa mga susunod na videos ko about boogies. So this is the last boogie na aking irerepot and by looking at the leaves, I think this one is Bloody Mary dahil last time na nagtrim ako ng Bloody Mary ko kasi sobrang bilis mag-branch out at kumapal. And Bloody Mary is also one of the boogies na sobrang daling buhayin. May mga boogies kasi na sobrang tagal mabuhay at magkaugat tulad na lamang ng King Opal at Flame Red. Kayo ba, ano yung mga bougainvillea cuttings nyo na sobrang dali lang buhayin? Paki-share naman sa comment box section to see if we have the same sentiments sa specific boogies na ito. And I am done with the repotting. And syempre, ang hindi natin makakalimutan ay ang pagdidilig naman. So, this eco-friendly na coco pots ay hindi na need na magkaroon ng mga butas para maging maganda at maayos ang drainage. Isa din iyan sa mga benefits ng coco pots dahil hindi naiipon yung tubig, which means hindi magiging prone ang root rotting, so safe ang mga plants natin. One of the reasons why yung plants and boogies natin ay namamatay dahil sa hindi maganda ang drainage nila, kaya makikita nyo na lang na naninilaw na yung mga dahon at babagsak na and worse, mamamaalam na talaga. Kaya dapat maganda yung drainage.
So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you on my next videos. Bye-bye!